Narito ho muna ang ating mga balitang kooperatiba ngayong araw na ito ng Lunes, August 21, 2023. Sa ulo ng ating mga balita, dating UCPB-CIIF o United Coconut Planters Bank Coconut Industry Investment Fund na ngayon ay Coco Finance at Coco Foundation naglunsad ng bagong programang magpapaangat sa buhay ng mga mamamayan. Pagbagsak na isang kooperatiba, kailangan din ng suporta mula sa mga nagpapautang sa kanila. Mga dati o retirado ng magninyog, maaari pang makinabang sa Coco Levy Fund. At dyan ang ulo ng ating mga balita ngayong ito sa ating Balitang Co-op. Sa detalye ng ating mga balita, naglunsad ng bagong programa ang Coco Finance Coco Foundation na dating UCPB-CIIF na magpapaunlad hindi lamang sa mga magsasaka ng nyug, kundi pati na sa iba pang nais umunlad ang buhay. Sa panayam ng Virtual Radio TV ng Philippine Media Network Service Cooperative kay Coco Finance Coco Foundation President and CEO Attorney Rehan Bartlao, sa pamamagitan ng programang Kabuhayan sa Bagong Buhay na Mamamayan o KBBM, bumubuo sila ng bagong kooperatiba sa pakikipagtulungan ng Cooperative Development Authority. Sa kasalukuyan, nasa mga unang hakbang pa lamang sila ng pag-oorganisa para sa mga ito. Currently, may mga bago kami ngayong ino-organize through our KBBM program, yung Kabuhayan sa Bagong Buhay ng Mamamayan. Sa buong bansa po yan. So currently, we are tying up with the CDA para po dito sa mga pre-registration seminar muna na ginagawa, and then hanggang sa magtuloy-tuloy na yung kanilang mga kooperatiba. Paliwanag ni Pres Rehan, hindi mga kasapi ng mga Coconut Farmers Cooperative ang bubuo sa KBP, kundi ang iba pang miyembro ng komunidad sa mga lugar na sakahan ng nyug o maging mga pamayanan na ang negosyo ay may kaugnayan sa nyug. Anya, nais nilang palawigin ang mga programa sa ilalim ng Coco Foundation, kung kaya bukod sa mga magsasaka ng nyug, nakatuon na rin ang kanilang pansin sa mga mamamayang nagnanais lamang na umangat ang kanilang pamumuhay. We just want to expand our programs not just for Coco farmers pero para po sa lahat ng mga nangangailangan nating mga kababayan, particularly po yung mga mahihirap na gusto nating tulungan na umangat naman yung buhay nila. So inclusive na po sa lahat itong mga programs natin dito sa Coco Finance at Coco Foundation. Ang tinig ni Attorney Rehan Bartlao, President and CEO ng Coco Finance at Coco Foundation. Bukod sa pautang sa salapi, kailangan din ng mga kooperatiba ng iba pang mga suporta mula sa mga nagpapautang sa kanila. Paliwanag ni Coco Finance and Coco Foundation President and CEO Attorney Rehan Bartlao, liban sa pagpapahiram ng kapital, dapat ay may iba pang suportang nakalaan ang nagpapautang sa kooperatibang pinauutang nila upang hindi mawalang halaga ang perang kanilang inutang. Kulang din anya sa kaalaman ng ibang mga namamahala ng kooperatiba kung kaya hindi nagtatagumpay ang mga ito. Para naman sila ay magtagumpay, direktang tinuturuan ng Coco Finance Coco Foundation na mga ito sakaling sa matayo o hanggang sa maitayo nila o hanggang sa makatayo na sila sa sarili nilang mga paa. Dito sa Coco Finance kasi, ginagabayan namin, ginaguide namin yung mga co-op na talagang matuto, tinuturuan mo na namin yan. Dahil kung hindi po, ay talagang mababangkarote sila. Sabi pa nila, naglalagay sila ng mga loan specialist o program specialist na siyang gagabay sa mga ito at sa bawat pagkakataon ay personal niya itong dinadalaw upang makita na kung anong development ng mga tinutulungan nilang kooperatiba.
So yan ang provide namin. More trainings, financial literacy, talagang yan. At ang ginagawa namin ay minsan kami na mismo ang nag-hire for them ng manager para talaga ma-handle ng husto at ma-manage yung kooperatiba nila. At tinig pa rin ni Attorney Rehan Baltlao, Pangulo at CEO ng Coco Finance Coco Foundation. Anya, hindi kailangang mga miyembro mismo ang mamamahala ng kooperatiba. Maaarian niyang mag-hire na lamang sila ng isang eksperto na siyang magsisilbing manager hanggang sa magtagumpay ang mga ito. Oras natin alas 10:21 na sa buong kapuluan. May pagkakataon pang makinabang sa matagal nang hinihintay ng mga magninyog ng Coco Levy Fund ang mga matatanda o retirado ng magninyog na silang naunang nagsipag-ambag upang mabuo ang ngayon ay nasa humigit kumulang na sa 100 bilyong pisong Coco Levy Fund. Ayon kay Coco Finance Coco Foundation President at CEO Attorney Rehan Baltlao, ayon sa Republic Act 11524, gumawa na ng ng development plan ang Philippine Coconut Authority, kung saan isa dito ay ang pagbibigay tulong sa mga kooperatiba dahil malaking bahagi nito ay gagamiting pautang sa mga kooperatiba ng walang tubo. Dahil nga po sa pagbuo ng Coco Levy Law ay ang tutugunan po niyan ay matulungan talaga primarily itong ating mga coconut farmers, kahit na nagretiro man yan o hindi, at yung kanilang pamilya. No? Kahit na let's say nagretiro ka, pwede ka pa rin maging parte ng isang kooperatiba, maging membro ka or maging trustee or director ng kooperatiba na yan, talagang makikinabang ka. Buong puso namang inialok ni Baltlao ang kanilang serbisyo upang ang dating magninyog na gusto pang pakinabangan ng kanilang pinagpaguran noong araw ay makabuo ng isang kooperatiba. Ay kung wala kayong kooperatiba, ay bumuo kayo, pwede kayo lumapit sa amin para po kami mismo ang mag-initiate or mag-connect sa inyo sa CBA para kayo ay mabigyan or ma-register into kooperatiba. Wala pong requirement dyan na dapat hindi retirado. Basta Coco farmers or Pilipino, pwede po dyan. At yan pa rin ang tinig ni Attorney Rehan Baltlao, President at CEO ng Coco Finance Coco Foundation sa panayam ng Philippine Media Network Service Cooperative. Balikan natin ang ulo ng ating mga balitang co-op. Dating UCPB CIIF na ngayon ay Coco Finance at Coco Foundation naglunsad ng bagong programang magpapangat sa buhay ng mga mamamayan. Pagbagsak ng isang kooperatiba, kailangan din ng suporta ay dahil din sa kawalan ng suporta mula sa mga nagpapautang sa kanila. Mga dati o retirado ng magninyog na maaari pang makinabang sa Coco Levy Fund. At yan ho ang kalipunan ng ating mga balitang co-op ngayong araw po nito ng Lunes, August 21, 2023. Ako po inyong naging tagapagbalita, ang inyong lingkod, Ronnie Ramos.